What's up mga kapuso? Ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapanapanabik na ganap dito po sa Lilet Matias Attorney at Law. Dahilan na nga rin po sa nangyari dito kay Lilet na pagbagsak niya sa upuan nung nagkakabit siya ng kurtina kung kaya't nagkaroon nga ng injuries ang kanyang mga kamay. Ngunit nagpumilit pa rin siyang pumunta sa paaralan dahil nga po sa presentation nila. Ngunit hindi rin naman siya nakapagbasa ng aklat at yung isang page lamang ang kanyang nabasa kung kaya't nang tanungin na nga siya ng kanilang professor, hindi niya ito nasagot at pinalabas nga siya sa loob ng silid-aralan. Tuwang-tuwa nga ang mga kaklase ni Lilet na bumubuli sa kanya. Umiiyak si Lilet sa labas na nakaupo at nakita nga siya ni Attorney Meryl Simon at kinausap nga niya ito. Habang umiiyak si Lilet ay kinuha niya ang panyo na ibinigay noon ni Attorney Simon at pinunas nga niya sa kanyang mga luha. Sinabi nga ni Attorney Simon na hindi siya dapat magtiwala sa mga taong mababait na nakapaligid sa kanya dahil hindi niya alam na kung ano talaga ang hangarin ng mga ito. At sinabi pa niya na marami pa siyang luha na iluluha. Samantala, pumunta naman si Bonnie sa kanyang tabi upang i-comfort ito dahil nga sa nakita nga niya itong umiiyak. At samantala naman, habang nakaupo nga siya sa isang sulok ay pinuntahan nga siya ng isa niyang kaklase na kung saan ay isa rin itong nambubuli sa kanya at nakita nga niya ang keychain at sinabi nga niya dito na galing daw ito sa mga De Leon dahil beneficiary siya o kaya ay isa sa mga o anak nga siya ng mga De Leon. Nagtaka nga si Lilet dito sinabi ng lalaking ito. Nakiusap naman si Lilet dito sa kanyang tiyahin na wag muna siyang magbigay ng pera ngayon dahil nga kailangan niyang magbayad ng tuition fee sa school. Hindi naman pumayag ang tiyahin nito kung kaya't wala siyang nagawa at ibinigay na lamang ang kanyang pera. Nakiusap siya sa school na mag-promissory note na lang dahil wala pa siyang pambayad, ngunit hindi pumayag ang school kung kaya't parang wala siyang pagkakataon na makapag-exam dahil kung walang bayad hindi siya makakapag-exam. Samantala, tumawag naman ang isang tauhan doon sa bilangguan at ibinalita nga nila dito na may nangyari kay Ses dahil nga sinaksak siya ng kanyang mga kasamahan at makakaligtas kaya si Ses dito sa ginawa ng kanyang mga kasamahan sa bilangguan? Ito po ang mga dapat natin abangan bukas dito lamang po sa Lilet Matias Attorney at Law. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!